Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa inyo. Water cannon, sign of guard. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Mainit na balita, naghain ng not guilty plea si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Maki Pulido. Maki? Sa kasong plunder, inaakusahan si Senator Rodante Marcoleta at 3 iba pang akusado ng pakikipagsabwatan sa mga pribadong individual para makatipon ng ill-gotten wealth sa pamamagitan ng ilang criminal acts. Naganap daw ito sa loob ng 3 araw noong Enero kung kailan sa magkakaibang araw, binigyan siya ng milyon-milyong piso ng mga kapwa-akusadong sina dating Representative Mike Defensor, mga businessman na sina Joseph Espiritu at Aristotle Diray na umabot sa 75 million pesos. Ibinigay ang perang ito habang nakaupong sa JIT Party List Representative si Marcoleta. Sa akusasyong yan, not guilty ang inihain ni Marcoleta. Ang kaso namang paglabag sa PD 46 ay paglabag sa batas na nagbabawal sa public official ang pagtanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magbigay ng regalo sa public official. Bago mabasahan ng sakdal si Marcoleta, inatras niya ang kanyang motion to quash information o mosyong nagpapabasura sa kaso. Nabasahan na ng sakdal ang kapwa-akusadong si Joseph Espiritu sa kasong plunder, kaya sa kasong paglabag sa PD 46 siya na-arraign. Not guilty ang inihain ni Espiritu. Mamaya namang 2:00 ng hapon, nakatakda ang arraignment ni Marcoleta at kapwa-akusadong si Mike Defensor sa kasong paglabag sa PD 46 sa 4th Division naman ng Sandigan Bayan. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Bistado ang pagpapanggap ng isang konduktor ng bus na na-hold up siya sa Quezon City. Nang imbestigahan ng mga pulis, inamin ng suspect na naipatalo niya sa online sugal ang kinita nila sa pamamasada. Balitang hatid ni James Agustin. Nilapitan ng isang konduktor ng bus sa mga rumorondang polis sa bahaging ito ng EDSA Balintawak sa Quezon City, pasado 4:00 na madaling araw nitong Lunes. Ang konduktor humingi ng tulong matapos umano siyang ma-hold up at ang ngayon ng kita sa pamamasada. Pero pabago-bago raw ang pahayag ng konduktor ayon sa pulisya. Hindi ko naman po kailangan magsinungaling, sir. Kasi Hindi namin sinasabi nagsinungaling. Nakikita lang kami ng kahit sa cellphone po. ng konting kung in-hold up ka, syempre, ang hold up, dinadala lahat ang makukuha sa'yo. Nang magsagawa ng imbestigasyon na Naloma Police Station, napag-alaman na walang hold up na nangyari. Nagsabi na na-hold up siya, nang hold up sa kanya ay nagpapakilala pang pulis. Nang tinignan kung saan yung mga area, lugar na pinag-hold upan sa kanya ay wala naman tong hold up na nangyari nang tinignan ng mga CCTV. Nakipag-ugnayan ng pulisya sa kumpanya ng bus. Kalauna na diskubre kung saan napunta ang 17,000 pesos na kita sa pamamasada. Habang nag-imbestiga kami nang dumating yung representative, mga driver, mga kasama niya, doon na rin siya at napaamin na yun nga, na gastos niya yung pera sa online gambling. Arestado ang 48 anyos sa lalaki na 5 buwan palang konduktor ng bus. Aminado siyang naipatalo niya sa sugal online ang kita sa pamamasada. Natalo po yung remittance po. Bakit mo naisipan na yun ang gamitin pera? Dahil na short na po, inahabol ko po yung short, kaya naisipan ko po yung sugal. Sana mapatawad po nila ako dahil sa pagsusugal ko, nagkamali po ako. Sa record ng pulisya, dati nang nakulong ang suspect sa Bulacan dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ngayon, sinampahan naman siya ng mga reklamong unjust vexation at qualified theft. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Binaha kasunod ng malakas na thunderstorm ang ilang lugar sa Antipolo, Rizal. Nagpintulang ilog ang kalsada sa isang subdivision dahil sa lakas ng agos ng baha. Halos tumirik ang ilang motorsiklo sa tapat ng isang mall dahil sa taas ng baha. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada dahil sa baha. Matinding pagulan din ang naranasan sa ilang bahagi ng Cebu. Isa ang highway sa Barangay Tipolo kung saan naranasan ang mabilis na pagtaas ng baha.
Isang lalaki sa MJ Cuenco Avenue ang lumusong sa baha para tanggalin ang mga nakabarang basura sa drainage ng kalsada. Umapaw rin ang sapa sa barangay Sapang Dako. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area ayon sa Pag-asa. Namataan yan kanina 1,015 kilometers silangan ng southeastern Luzon at sa mga susunod na oras posible na maging tropical depression ng nasabing LPA at tatawagin sa local name na Quiapo. Base sa datos ng Metro Weather, tutumbukin ng potensyal na bagyo ang extreme northern Luzon. Magla-landfall o dadaanan nito ang bahaging Batanes at Babuyan Islands sa Biyernes. Sa ngayon, nagpapaulan na sa Bicol at Eastern Visayas ang trough o buntot ng LPA. Magpapaulan naman muli ang hanging habagat sa Mindanao, Palawan at ilan pang bahagi ng Visayas. Habang makakaasa sa maaraw at maayos na panahon sa Metro Manila at iba pang panig ng Luzon. Pero dapat pa rin maging alerto sa tsansa ng mga local thunderstorm. Nakataas ang thunderstorm watch sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ibig sabihin niyan, ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat ang mga nasabing lugar hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Patay ang dalawa sa mga sakay ng isang pickup na nadisgrasya sa Rojas, Isabela. Batay sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng sasakyan ang bahagi ng National Highway sa Barangay Lukban nang mawalan ng kontrol ang driver sa manibela. Bumangga ang sasakyan sa steel barrier at ilang puno bago bumaliktad sa palayan. Sugatan din ng tatlong iba pa sa nakabilang ang isang batang 7 taong gulang. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag pati na ang kaanak ng mga nasawing biktima. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuang nakasilid sa sako sa Kandihay, Bohol. Balot ng tape ang ibang babang bahagi ng katawan at nakagapos ang kamay ng biktima nang makita sa barangay Canolin. Ayon sa pulisya, nagsumbong sa kanilang pamilya matapos 2 araw na hindi umuwi ng biktimang administrative officer ng isang universidad. Nahanap siya sa pamamagitan ng cellphone na naiwan niya sa pinagtatrabuhan ding restaurant. Base sa investigasyon ng pulisya, humingi sa biktima ng 2,000 piso ang pamangkin niya. Nagalit daw ang pamangkin dahil 1,000 lang ang naibigay na nauwi sa pagsakal sa kanyang tiyuhin. Naaresto ang 18 taong gulang na suspect sa kanyang paaralan. Umamin daw sa krimen ng suspect ng tanungin ng mga investigador. Mahaharap siya sa reklamong murder. Huli kam sa Binangonan, Rizal. Sinipa ng rider na yan ang isang lalaking nagbibisikleta sa Manila East Road. Natumba ang biktima. Sa isa pang video, isa pang siklista ang sinipa rin ng rider. Ayon sa siklistang natumba bago ang paninipa, nakalitan ng grupo nila ang rider dahil muntik daw siyang mabangga ng motorsiklo ng suspect. Iniinda ng biktima ang mga sugat at pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isinuko ng kanyang ina ang 28 anyos na rider. Pag-amin ng suspect sa pulisya, nakainom siya nang mangyari ang insidente. Handa raw magsampa ng reklamo ang biktima. Pinauwi mo ng suspect at ipatatawag para sa investigasyon. Posible siyang maharap sa reklamong attempted homicide. Arestado ang isang staff ng isang X-ray laboratory sa Maynila matapos siyang mahuli umanong nagvi-video ng isang nagbibihis na pasyente. Sa pagsisiyasat sa kanyang cellphone, napag-alamang may iba pa siyang nabiktima. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Na-trauma ang isang empleyado ng Manila City Hall na si alias Shell matapos bumisita sa isang klinik sa Todo, Maynila nitong Lunes. Nagpa-X-ray daw ang 27 anyos na biktima bilang bahagi ng kanilang annual physical exam at doon sa klinik na yun siya ni-refer ng Barangay Health Center na pinuntahan niya. Habang siya'y nagbibihis, nakita raw ng biktima ang isang cellphone sa ilalim ng lamesa at nakatutok sa kanya habang naka-video. Ang cellphone, pag-aari umano ng X-ray technician na umasiste sa kanya. Doon ako na nervyos, talaga nanginginig ako, hindi ko alam yung reaction ko. So kinuha ko po yung cellphone, pagtingin ko, naka-video ko ng 11 minutes, 22 seconds. Nakita ko yung sarili ko, nakaubad ako, paano ako nagbubad, kung paano rin ako nagbihis. Kinumpronta raw niya ang lalaki na mabilisan niyang kinuha ang cellphone at sinabing naghang lang ito. Nangako rin daw ang lalaki na buburahin na lang ang video. Hinuli ang 25 anyos na suspect matapos dumulog sa pulisya ng biktima. Sa presinto, napag-alaman na may iba pa palang nabiktima ang suspect. Ang daming video, lahat talaga na nagpapa-x-ray nandun.
Parang nasa 30 to 50. Puro mga bata siya, puro estudyante. May set up siya. Tapos binabanggit niya ng welcome to my collection. Ganun. Para siya nagvo-vlog. Bukod dito, inamin din daw sa kanya ng isa sa mga empleyado ng klinik na hindi lisensyadong x-ray technician ang suspect. Sabi niya, RadTech student daw yan, mag-e-exam pa lang. So doon ako nangamba lalo. Bakit kayo nag-ooperate ng x-ray nang hindi lisensyado yung tao? Ayon kay Dr. Edgar Santos ng Manila Health Department, wala pa silang natatanggap na report kaugnay sa nangyari. Magsasagawa raw sila ng investigasyon at aalamin kung kumpleto ng requirements ang nasabing klinik. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng klinik. Ang pulisya, patuloy pa ang investigasyon. Magre-request po kami ng application for cybercrime search warrant para po makatulong sa investigasyon po na ito. Ayon po sa suspect, ang sabi po niya ay siya ay reliever bilang RadTech doon po sa nasabing medical clinic. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na na-inquest na at naharap sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Sinampahan din siya ng paglabag sa Article 172 o ang falsification of documents dahil sa peking PWD ID na ipinakita niya sa mga otoridad. Sa oras naman na mapatunayang hindi siya lisensyadong X-ray technician, posible rin siyang maharap sa paglabag sa Radiologic Technology Act of 1992. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Wednesday latest, hands-on sa paghahanda sina Dustin Yu at Bianca De Vera para sa nalalapit na Dust Via Love Actually Grand Fan Meet sa August 8. Chika ng Dust Via, marami silang creative inputs na freely din nilang na-express para sa fan meet. Ito na raw ang pinakamalaking gift nila sa fans. Asahan raw na mas magiging masaya ito dahil this time magkasama na sila. Bukod sa performances from them at special guests, dapat daw abangan ang isang grand reveal. Mag-i-announce namin yung surprise namin. Hindi ipapa-off namin yung phones nila para walang mag-post. So, kailangan nila pumunta ng concert. May big reveal yan. Meron. Hindi lang daw banta sa Pangulo at sa kanyang pamilya, kundi banta rin sa national security ang pahayag ni Vice President Sara Duterte noong November 2024. Sinabi yan ni NBI Director Melvin Matibag sa pagharap niya sa impeachment trial kahapon. Sagot dyan ng defense team, sabi-sabi o hearsay lang ang testimonya ni Matibag. Balita natin ni Sandra Aguinaldo. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Hindi na umano simpleng banta kundi isang plano kung ituring ng National Bureau of Investigation ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference noong 2024 ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference. Sa pagsalang ni Matibag bilang testigo sa impeachment trial, tinanong siya ng prosecution, sino ang sinasabi ng bise sa press briefing na kanyang kinausap. Sabi ni Matibag, may natukoy na silang persons of interest kaugnay rito. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga ito dahil patuloy pa raw ang investigasyon at kailangan nilang protektahan ang kanilang mga informante. Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong Hindi ito. sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay. Sa ngayon po, Magtuturo lang sila. Doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice Presidente. Abril ngayong taon nang lumikha raw ang NBI
ng Special Task Force para imbestigahan ang banta sa buhay ng Pangulo na ayon kay Matibag ay seryoso, aktibo at nagpapatuloy. Sa pagtatanong ni Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro, ipinunto ni Matibag ang umunay pattern of violence na hindi lang sa mga pahayag ng bise, kundi maging sa ibang miyembro ng kanyang pamilya. Gaya ng pahayag ng bise noong October 2024. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Na may pareho raw tema sa sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte nang ilunsad ang Rage Coalition nitong Abril. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-refer din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte. Ipinakita rin ang video na ito ni Vice President Duterte nang panununtok niya sa isang sheriff nung mayor siya ng Davao City noong 2011. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Sabi pa ni Matibag, hindi lang banta sa Pangulo ang nakikita nila, kundi banta sa national security dahil sa anyay network ng bise at ama nitong dating Pangulo. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta, lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan. Kita natin, meron pong mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live, meron pong mga magko-comment na barilin na yan, meron pong mga video na nakuha ang ating CCD na meron nagkakasa ng baril at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad. Sa investigasyon ng NBI, kinonsidera rin daw nila ang dokumento mula kay Arturo Las Cañas na tinawag ni Matibag na open source intel. Si Las Cañas ang nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad at isa sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Tinutulan ito ng abogado ng bise at ipinuntong hindi pirmado at hindi notarized ang pinakitang affidavit ni Las Cañas. Pinayagan ng korte na mabasa ang bahagi ng salaysay ni Las Cañas. As allegedly ordered to him by Mayor Inday Sara Duterte Carpio. The reading of this document, Your Honor, already creates an impression not just to the minds of the senator judges but also the public. They may be misled, Your Honor, to believing the truth or falsity of these statements. So in other words, Your Honor, this is highly improper with all due respect, Your Honor, for this honorable court to allow the reading of a portion of an affidavit that was not authored by this witness. Ang depensa ay nilarawan bilang hearsay, sabi-sabi, masyado pang maaga at trial by publicity ang naging testimonya ni Matibag. Sa cross-examination ng abogado ng bise na si Attorney Mark Vidluan, sinabi niyang tina-trial by publicity ang mga pahayag ni Matibag dahil wala siyang ibinulgar na iba pang detalye. Lalo't hindi pa naman daw pinalang investigasyon ng NBI sa umunay pagbabanta ng bise. Isn't that a trial by publicity? Hindi po. Sapagkat kaya nga po namin hindi inilalabas yung aming pong mga confidential at secret na investigation. Lamang nga po, tayo pinatitistigo rito. Kung hindi nyo pa po pala kayang magbigay ng detalye, bakit nyo pa po nilabas na may leads kayo in the first place?
Sagot ni Matibag, oras na maging pinal ito ay kukumprontahin o ihaharap nila kay Vice President Duterte ang resulta ng kanilang investigasyon. Mas maganda nga po kung si VP Sara mismo magsabi dito kung meron siyang kinausap. Tinawag din na hearsay ng depensa ang alam ni Matibag tungkol sa investigasyon na ginawa ng NBI noong 2025 dahil 2026 lang siya naging direktor ng ahensya. For the benefit of this honorable court and the Filipino people watching, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA director a year later or on February 20, Your Honor, ask and 2026, answer correct? I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. Sa tangkang pagkwestiyon ng depensa sa motibo ni Matibag, ipinakita nila na isang asawa ni Matibag sa mga nag-endorso ng articles of impeachment laban sa bise. Pati mga critical na opinion pieces ni Matibag kung saan tinawag niyang bratinela ang bise. Ayon kay Matibag, katawagan ito na galing sa ama ng bise na si dating Pangulong Duterte. Inilabas din ng depensa ang isang graphic na nagpapakita ng mas mataas na ratings ng bise kesa sa Pangulo. Punto ng depensa, may betrayal of public trust bang nangyari? You mentioned that you have an ongoing investigation. Do materials like this, insofar as how Filipino people view or trust VP Sara, have an effect in your investigation? Ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin? Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Nasa The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte ayon sa tagapagsalita ng kanyang defense team. Dagdag ni Attorney Michael Poa, kinausap na rin nila ang bise tungkol sa desisyon ng impeachment court na ipasabina ang ilang bank at tax records nila ng asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Itinaubayan na raw ng bise sa kanyang defense team ang susunod na gagawin. Ayon sa Office of the Vice President, personal ang biyahe ng bise at wala raw ginamit na pondo ng bayan para dyan. Bukod sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bibisita rin daw siya sa Qatar at United Kingdom. Kinumpirma ng Malacanang na may travel authority si VP Duterte hanggang July 31. Kasama rin daw sa mga pupuntahan ng Germany at Northern Ireland. Umarangkada na ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela kasunod ng pagpapatupad ng mega oil price hike ngayong linggo. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, sa ginaganap na kilos protesta ngayon ng grupong Manibela dito sa kinaroroonan natin sa Maypilcoa, Quezon City, ay patuloy na pinanawagan ng grupo na sana raw ay tugunan na ng pamahalaan sa lalong madaling panahon ang lumalalang problema sa patuloy na pagtaas ng presyong ng petrolyo. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, layunin ng rally na kundinahin ang anilay pagsamantala ng mga oil company at ang anilay kababayaan ng Department of Energy. Ngayong araw din daw ay mag-file sila ng petisyon na ma-lift ang suspensyon sa isang pisong pamasahe increase na inaprubahan noong Marso at madadagdagan pa ito ng isa pang piso. Iginiit ni Balbuena na umaabot na umano sa 800 piso ang nababawa sa arawang kita ng mga tsuper dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Kaya hindi na rin nila sapat ang kanilang kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Nanawagan din ng grupo sa Pangulo na talakayin na sana sa kanyang sona ang isyu ng mataas na presyo ng petrolyo at hinihiling nila na umaksyon ang DOE sa anilay patuloy na problema sa presyo ng produktong petrolyo. Samantala, Rafi, kanina lamang ay nagsadya dito si LTFRB Chairman Vigor Mendoza para personal na makausap ang presidente ng Manibela na si Mar Balbuena. At ayon sa kanya, kung hindi man daw yung fare increase, magkakaroon daw sila ng pagbubulong mamaya, kung hindi man daw yung fare increase, ay itutulak daw nila yung mas malaking diskwento ng mga tsuper sa mga
gasolinahan at papalawigin din daw yung mga gasolinahan na magbibigay ng mas malaking diskwento sa mga syuper. Mukhang silang ayunan naman ito ng grupo at umaasa sila na magbubunga nga ang mangyayaring meeting mamaya ng LTFRB. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Mag-alas 10 ng gabi nitong Biyernes, dumating sa Barangay Agdahon sa Pasay, Iloilo ang grupo ng mga lalaking yan. Ginalaw nila ang isa sa mga road signage na nakalagay malapit sa ginagawang bahagi ng kalsada. Ilang minuto lang makalipas, bumalik ang mga lalaki at kinumba at tinapon ang road signage. Agad silang umalis sa lugar. Maya-maya lang, isang motorsiklo ang nagdire-diretso at sumemplang sa ginagawang kalsada. Sugatan ng rider at ang kanyang angkas. Na-report na raw nila ang insidente sa barangay. Natunto ng barangay officials ang grupo pero hindi pa raw sila nagkakaharap ng mga biktima. Ulikam sa Tondo, Maynila ang pamamaril ng dalawang lalaki sa isang computer shop kaninang madaling araw. Dead on the spot ang biktima. Balitang hatid ni Jomar Presto. Huminto ang dalawang lalaki sa tapat na isang computer shop sa Raksabago Street, Barangay 155 sa Tondo, Maynila, pasado alas 3 na madaling araw kanina. Maya-maya, parehong bumunot ng baril ang dalawa at salitang pinaputokan ng isang lalaki. Dead on the spot ang 40 anyos na biktimang si alias June. Ayon sa isang saksi, nakarinig siya ng 4 na magkakasunod na putok ng baril. Ikala ko may pumutok ng kuryente lang. Ang nagtaka po ako, parang tuloy-tuloy. Tapos nakita ko na po yung lalaking naglalaro. Bumaksak na po siya. Ilang minuto bago ang pamamaril, may kita ang isa sa mga gunman na naglakad sa eskinita. Sinilip pa niya ang biktima sa loob ng computer shop. Sa bahagi ng laong nasa street, kasama na niya ang isa pang gunman. Saka sila dumiretso sa computer shop at namaril. Tumakas ang dalawa patungo sa direksyon ng Raksabago Corner Yuseco Street. Sabi pa ng saksi, hindi niya personal na kilala ang biktima pero mahigit isang buwan na niyang nakikita na naglalaro sa computer shop. Nakipag-ugnayan kami sa barangay at sa kaanak ng biktima pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Patuloy ang investigasyon ng otoridad para mahanap ang dalawang gunman at malaman ang motibo sa pamamaril. Jomer Presto nagbabalita para sa GMA News. Tuyot na ang ilang bahagi ng Angat Reservoir sa Bulacan matapos sumadsad sa pinakamababang level ng tubig doon. Ayon sa Pag-asa, nasa mahigit 152 meters ang water level sa Angat Reservoir kahapon at ngayong araw. Mas mababa na ito sa sukatan ng Pag-asa na hanggang 156 meters above sea level at malayo sa 180 meters na normal operating level nito. Sa ilan pang bahagi ng reservoir, kapansin-pansing halos said na ang tubig kaya lumilitaw ang putik. Ang 2 oras na ulan doon nitong Lunes, hindi nakatulong para tumaas ang water level. Sabi ng Pag-asa, kailangan maging tuloy-tuloy ang ulan sa lugar para madagdagan ang tubig sa Angat. Ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan, nakipagpulong na sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, National Water Resources Board, National Irrigation Administration at Local Water Utilities Administration. Kailangan makapaglatag ng pangmatagalang intervention para maibsan ang pagkaunti ng water resources. Pinangangambang sumadsad pa sa 149 meters ang tubig sa Angat sa weekend. Pinuna ng ilang kaanak ni Vice President Sara Duterte ang pagsabpina sa tax at bank records ng bise para gamitin sa impeachment trial. Sa kanyang social media post na nasa salitang Bisaya at isinali ng GMA News sa Filipino, kinwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na kapatid ng bise kung bakit ngayon lang hiningi ng prosekusyon ng sabpina para sa kahon ng tax at bank records ni VP Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Dapat daw ay simula pa lang ay kumpleto na ang kaso ng prosekusyon. Tila naging mabilis daw ang pag-impeach sa kapatid kahit anya'y kulang ang ebidensya. Samantalang hinahanap pa rin hanggang ngayon ng ebidensya ang mga sangkot sa flood control scandal. Sagot ng House Prosecutors, nakahanap ang Kamara ng sapat na ebidensya para maaprubahan ang articles of impeachment. Sa impeachment trial daw ang tamang lugar para ilabas at suriin ang lahat ng mga ebidensya. Giit ni House Prosecutor Representative Shel Jokno, hindi fishing expedition ang kanilang ginagawa. Sagot dito ni Congressman Duterte, sa halip na ipilit anya na may basehan ng prosekusyon, dapat daw maipaliwanag na may ebidensya sila na magpapatunay sa mga alegasyon. Sabi naman ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold Duterte na pinsan ng bise, dapat nakabase sa ipresenta sa Kamara ang ginagamit ng prosekusyon.
ipinapakita lang sa paghiling sa mga dokumento na kulang daw ang kaso ng prosekusyon at may mga grupong nakapagdesisyon na sa kaso ng bise kahit hindi pa nakikita ang lahat ng ebidensya. Naghain ng written manifestations ang 5 senator judges para tutulan ang pagsabpina ng impeachment court sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Sila ay sina Senator Judge Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Amy Marcos at Camille Villar, ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tunggol. Punto ni Marcos at Villar, ang tinututulan lang nila ay ang pagsama sa sabpina ng mga dokumento na mula pa sa panahong hindi pa impeachable official ang bise. Nitong Lunes nang magdesisyon ng impeachment court na katigan ng hiling ng prosekusyon kaugnay sa tax at bank records ng bise at ng mister niyang si Attorney Manasseh Carpio. Gagamitin itong ebidensya sa pagtalakay sa articles of impeachment na may kinalaman sa hindi umano may paliwanag na yaman ng bise. Hindi niya nito pagdedeklara sa SALN at hindi niya pagdivest ng interes sa mga negosyo ng maupong opisyal. Kaugnay pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakapanayam natin si impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tunggol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning Magandang po. umaga sa inyo, Rafi, at saka sa inyong mga manonood. Opo, paano po tutugunan ng impeachment court yung inihaing manifestation ng 5 senator judges kaugnay sa pinasubpi ng tax at bank records ni VP Duterte? Wala nang gagawin, Rafi, ukol dun sa mga manifestation na yon ang ating impeachment court dahil ito lamang ay inihain ng mga senator judges na 5 para lamang sa records ng at journal ng ating impeachment court proceedings. However, this will not make any legal decision or legal effect on the presiding officer's resolution. Wala na siyang walang magagawa na yon at hindi yon kinukonsidera as appeal on the resolution of the presiding officer. Bagamat nasa pina na itong mga tax records, ibig bang sabihin ay automatikong mabubuksan na ito or may kailangan pang pagpapaalam? Yung doon sa mga Anti-Money Laundering Council na sabpina ng mga dokumento ng kanilang mga reports, ito ay hihintayin na i-comply ng Anti-Money Laundering Council once they receive the subpoena today hanggang sa July 30 ng 9 a.m. para ipresenta yon before the presiding officer para makita kung merong mga unnecessary na mga madidisclose na methodology sa pag-iimbestiga ng Anti-Money Laundering Council. Kapag wala namang ma-determine yung ating presiding officer na pwedeng ma-disclose na methodology o parang investigation process ng Anti-Money Laundering Council, hahayaan naman yung both parties na makita na yung mga dokumento na yon. Yung sa BIR naman, no, ito ay hihintayin din natin yung compliance ng BIR Commissioner by July 30 rin at 9 a.m. para maibigay niya yung mga iba-ibang mga income tax return, yung mga withholding tax return at saka VAT returns nung sa respondent Duterte at saka sa asawa niya at saka doon sa mga 20 entities na konektado daw sa Vice Presidente. So ngayon, whether he gets the permission of the President or not will depend on his discretion kung ano yung proper way para tumalima siya doon sa ipinag-uutos ng impeachment court. Okay. Doon naman tayo sa sabpina doon sa mga bangko na kung saan yung mga bank records ay hinihingi rin ng impeachment court. We will also await the compliance of these banks until July 30 ng 9 a.m. din. Wala namang walang legal impediment naman para sa pagko-comply ng mga dokumento na yon from the banks except for the foreign currency deposit na hindi pwedeng i-disclose. Attorney, may mga pagbabago ba ngayong gagawin ng umaga, yung paglilitis simula sa July 29? Ang pagbabago lang na mangyayari ay yung oras, no? Pero yung makikita ninyo mga trial proceedings, yung may mga preliminaries, yung appearances, pare-pareho pa rin naman yung mangyayari. It's just matatranspose lang yung nangyayaring yon instead na sa afternoon, sa umaga, from 10 a.m. hanggang 3 p.m.
Sapat po ba yung 5 oras na trial kada araw? Siyempre hindi sila pwede mag-extend dahil may gagawin silang sesyon. Hindi naman nakatali yung mga kamay ng impeachment court, no, kung merong kinakailangan naman na mag-extend, no, based sa case-to-case basis, sa exigencies and mga requirements ng araw na yon, dun na lamang magde-decide kung mag-extend o hindi. Pero for the meantime, no, nakalaan yung 5 oras na yon para sa impeachment trial dahil na rin nagawa na rin naman natin in the past few days, no, we have finished 7 days or 8 days of the trial at nagkaroon na rin ng time and motion studies at nakita rin natin na kaya namang matapos yung agenda ng korte for the day na maximum capacity yung mga tinitake in na agenda within that same 4 to 5 hours. Napadala na po ng impeachment court ang mga subpoena for bank and tax records ni VP Duterte. And sabi niyo kagabi, nag-comply na yung Land Bank. Paano po kung hindi mag-comply yung BIR? Ano ang recourse po ng korte dito? Yung sa BIR, of course, isa sa mga tinitingnan natin dyan, no, sa mga compulsory processes na yan, the impeachment court will only apply its rules under the Senate rules. Pero syempre, yung BIR naman, alam naman natin, and we are very hopeful na matutuloy naman yung pagko-comply na yan. At kung sakali man lang na hindi siya makakomply, I'm sure magbibigay ng reasonable justification naman yung BIR Commissioner. At siguro pag nakita na lang natin yon whether the BIR Commissioner complied or didn't comply with explanation, doon na lamang natin tingnan kung ano yung gagawin na next steps ng prosecution na nagre-request ng mga dokumento na yon at ng impeachment court once the prosecution files the appropriate motions in order to ensure na makuha pa rin nila yung mga dokumento na yon or to comply with the subpoena of the court. Well, abangan po natin yan at iba pang mangyayari ngayong day 9 ng impeachment trial. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yan po si impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol. Hanggang 2% ang itinaas ng presyo ng krudo sa world market dahil sa tensyon sa Middle East. Sa ulat ng Reuters, halos $85 hanggang mahigit $91 kada bariles ang presyo ng krudo ngayon. Depende kung anong benchmark ang titingnan. Pinangangambahan ngayon ang pagharang ng mga export, partikular na galing sa Saudi Arabia. Kasunod yan ang anunsyo ng grupong Houthi ng Yemen na haharangan nila ang mga barkong dadaan sa Red Sea. Noong nakarang linggo nang iutos ito ng kalyado nilang Iran kung aatake ang Amerika sa kanilang power infrastructures. Ayon kay US President Donald Trump, handang gumanti ang Amerika sakaling ituloy ng grupo ang pagharang. Kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kung saan 2 sundalong Pilipino ang sugatan matapos paghahampasin ng mga tauhan ng China Coast Guard. Pero ang China ay ginigiit na Pilipinas ang unang nagudyok. Balita hatid ni Katrina Son. Sa mga video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines, kita ang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard malapit sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, layo ng mga sundalo ng Philippine Navy na sakay ng rubber boat na itaboy ang mga taga-CCG. Nauwi ito sa komprontasyon. Sa isa pang video, kita ang panduduro ng mga taga-China Coast Guard. At sa isa pang kuha, kita naman ang isang taga-Philippine Navy na may bitbit na sagwan. Kasunod nito, inilabas ng AFP ang mga video kasunod ng alegasyon ng Chinese Embassy na ang mga Pilipino ang unang namalo gamit ang kanilang mga sagwan sa mga tauhan ng CCG. Pinabulaanan ng AFP ang alegasyon, sabay giit na hindi ang kanilang tauhan ang nagsimula ng gulo. Lumala raw ang tensyon ng isnabin ng CCG ang paulit-ulit na abiso sa kanila na umalis. At noong pinalo nila sa ulo ang isang sundalo gamit ang kahoy na baton. Ang nangyari, may kukumpara raw sa nangyari noong June 17, 2024 kung kailan nagkainitan ang CCG at AFP sa Rore Mission sa BRP Sierra Madre.
Sa nangyari sa Ayungin, sabi ng AFP, illegal ang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre kung saan may sovereign rights ang Pilipinas sa ilalim ng international law. Ayon sa AFP, nakalapit ang China Coast Guard ng 20 hanggang 30 meters mula sa BRP Sierra Madre. We need to understand na ang BRP Sierra Madre is a commissioned naval vessel. At ito ay nakalagak sa 105 nautical miles na exclusive economic zone natin. No? Ibig sabihin, ito ay napapaloob sa ating jurisdiction. Opo. So, paglapit dito ng dalawang China Coast Guard ng China Coast Guard na rin, it's actually provocation on their part. Ang ganitong pangyayari, this is because of the illegal presence in our maritime zones. So long as they are there illegally, the potential for any coercive and aggressive action will always be there, to include the deceptive messaging. Hamon ng AFP sa China, ilabas ang kompletong video para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them. It will be self-incriminating. Nasa pangangalaga naman ng BRP Melchora Aquino ang dalawang sundalong nasugatan. Ayon sa PCG, habang kinukuha ang dalawang sundalo, nagpatupad ng blocking maneuvers ang CCG. The only violent act and barbaric act na ginawa dito is the China Coast Guard hitting directly the head of our personnel from the Armed Forces of the Philippines. Ang insidente sa Ayungin Shoal ang isa sa mga unang hamon na kakaharapin ng bagong upong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Nafarrete. We have to stand our ground. Atin yan. No? Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. Kinondena naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang insidente sa Ayungin Shoal. Hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA News. Nanindigan si Chinese Ambassador Ji Qingwan ng mga sundalong Pilipino. Ang unang nangudyok kaya nagkagulo sila ng mga taga-China Coast Guard sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Taliwas niya sa sinasabi ng Armed Forces of the Philippines na mga taga-China Coast Guard ang unang nanghampas sa mga sundalong Pinoy. Nagpulong sina Ambassador Qingwan at Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal. Hindi dinitalya ng Chinese Ambassador kung anong pinag-usapan nila ng Pangulo. Sabi niya, constructive at nakatuon ang pag-uusap nila ng Pangulo sa pagresolba sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa pulong ng ASEAN Foreign Ministers para sa ASEAN 2026, binanggit ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang nangyari sa Ayungin Shoal. I was the one who presented it as part of the discussion because everybody has read it. It's all in the newspapers. But the foreign ministers did not respond to that position that I made because I think everything's still being discussed between the two parties. So our people found your soldiers they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Then they sent boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Double celebration para sa magamang Pinoy athlete na nagwagi sa 19th World Taekwondo Culture Expos 2026 sa South Korea. Gold medalist ang Taekwondo G na si John Gabriel Opresio sa Under-8 Male Pumse category. Unanimous vote ang panalo niya laban sa pambato ng South Korea sa finals match. Ang tatay naman niyang si Maki Gabriel, bronze medalist sa Under-39 category ng Male Pumse competition. Congratulations! Update tayo ngayong Day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra?
Yes, Rafi, ngayong umaga nga ay sinimulan ng ipadala yung sabina ng impeachment court para dito sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ilan pong mga bangko. Ayon po ito kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Kaugnay ito sa bank at tax records ni VP Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Manscarpio. Sa July 30, 9 a.m. ang deadline nila para dito. Kapag natanggap na ito ng BIR, ito na yung pagkakataon para sa inaasahang paghingi nito ng authorization sa Pangulo kung dadalhin ba ang tax records ng bise sa impeachment court. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng impeachment court, ang land bank halimbawa na nasa PINA rin ay sumunod na sa sabina at nagbigay ng kopya ng mga bank checks na hinihingi ng korte. Sinabi rin po ng impeachment court na matapos ang State of the Nation address ng Pangulo sa July 27 ay magbabago na ang schedule ng impeachment trial. Wala munang trial sa July 28, Martes, para sa kontrasona ng minorya at simula July 29, magiging umaga na ang pagliliti simula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Pagkatapos ito, sesyon naman ng Senado para matutukan nila ang kanilang mga trabaho bilang senador. Rafi, sa ngayon, ang inaantabayanan natin ay yung pagsisimula 2 p.m. po yan at sasalang pa rin po yung pagpapatuloy ng testimonya ni NBI Chief Melvin Matibag. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Si Vice President Sara Duterte ang nangungunang kandidato sa pagkapangulo kung ngayong gagawin ang eleksyon 2028 batay sa bagong Pulse Asia Survey. Sa listahan ng 6 na posibleng kandidato, 49% ang nagsabing si VP Duterte ang kanilang iboboto sa pagka-presidente. 26% naman kay dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. 14% kay Senador Raffy Tulfo. Tig 1% sina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benji Magalong at 0.1% naman kay MMDA General Manager Nicolas Torre III. May mga nabanggit din ng mga pangalan na wala sa listahan. Kung sa pagitan naman nina Duterte, Robredo at Raffy Tulfo, 51% ang boboto raw kay Duterte, 27% kay Robredo at 16% kay Raffy Tulfo. 56% naman ang nakuha ng bise kung sa pagitan nila ito ni Senador Erwin Tulfo at Risa Ontiveros. 16% ang nagsabing iboboto si Senador Erwin Tulfo habang 13% kay Ontiveros. Sa pagitan ng bise, Senador Erwin Tulfo at Senador Bam Aquino, 57% ang boboto kay Duterte, 16% kay Tulfo at 15% kay Aquino. Kung one-on-one na karera sa pagitan ni VP Duterte at Robredo, 52% ang pipiliin si Duterte at 39% kay Robredo. 60% naman ang boboto kay Duterte kung ang makakalaban niya ay si Ontiveros. 21% ang nagsabing pipiliin nila ang senadora. 7 tao naman ang pinagpilian sa survey para sa pagka-vice-presidente. 27% ang nagsabing si Senador Bongo ang kanilang iboboto. 21% kay Senador Robin Padilla. Tig 14% sina Senador Bam Aquino at dating Senadora Grace Poe. 9% kay Senador Erwin Tulfo, 4% kay Senador Kiko Pangilinan at 0.5% kay Torre. May mga respondent na nagbanggit ng ibang pangalan na wala sa listahan ng Pulse Asia. Sabi ng Pulse Asia, walang grupong nagkomisyon ng ulat na bayan sa survey na isinagawa nitong June 28 hanggang July 3 bago simula ng impeachment trial ni Vice President Duterte. 2,004 na ran ang sumagot at may margin of error itong plus-minus 2%. Kinaaaliwan online ng off-cam pastime ng ilang cast member ng GMA Prime series na The Master Cutter. Inyo ni Mama, pagpalit o sudan to. Kayo ni Mama mo, pagpalitin nyo pa yon, tapos susunod pa ako. Ang ating bidang si Atoy Dingdong Dantes na pasabak sa pag-translate ng Bisaya phrase. Hinamon siya ng Bisaya 101 ang co-star si sina Charlie Fleming at Shuvi Etrata. Kaso, epic fail si Dong na hindi nakuha ang tamang translation. Sunod na sumubok sa challenge si Joe Berry. Sabi ni Mama, magpalit ng ulam doon. Tumpak ganar! Napahanga ni Joe ang Bisaya Beauties. Hindi naman nagpatalo si Ding Dong na nakakuha rin ng puntos ng mahulaan ng second Bisaya phrase. Natapos ang kulitan ng 4 nang mag-resume ang kanilang taping. Sabay bayan ng
Mas tumitindi pang eksena sa The Master Cutter pagkatapos ng 24 oras. Yan ang may init na balita ngayong tanghali. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampea. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.